Sa loob ng libu-libong taon, ang lizard o butiki ay nagkaroon ng puwang sa espiritualidad. Alam mo ba na sa Vellore sa probinsya ng Tamil Nadu, sa India, ay may isang templo na tinatawag na Halakhandeshwar. Ito ay may tradisyon ng mga taga roon na bago sila magpakasal, sila ay dapat na magdadala muna ng isang maliit na butiki sa templo bilang alay sa paghingi ng basbas kay Lord Shiva. Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at lubos na paniniwala sa mga ganitong practice. Kung ang nilalaman ng video na ito ay labag sa iyong kalooban at paniniwala, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Sa kultura ng Sanatan, isang Vedic na kultura sa India, pinaniniwalaan na ang mga butiki ay nagdadala ng swerte at prosperidad. Sila ay associated din sa mga iba't ibang deities. Sa Hinduismo naman, sila ay representasyon din ng swerte at prosperidad. Ang pagkakita ng lizard o butiki sa loob ng bahay ay kadalasang kinokonsidera na senyales ng magandang kapalaran at siyang nagdadala ng yaman at kaligayahan sa loob ng bahay. Sa ilang mga kulturang Afrikano, ang mga butiki ay pinaniniwalaang nagtataboy ng evil spirits at nagdadala ng swerte. Sila ay simbolo ng pagiging matibay at adaptability. Sa kultura naman ng mga katutubong Amerikano, ang lizard o butiki ay associated sa healing at transformation. Ang Hopi tribe ay pinaniniwalaang mga mensahero ito ng mundo ng espiritu at nagdadala ng kabalansehan at harmony sa lupa. Sa mga Aborigines sa Australia, ang mga butiki ay pinaniniwalaang may healing powers at madalas na ginagamit sa mga tradisyonal na medisina. Sa kultura ng mga Chinese, ang mga butiki ay simbolismo din ng swerte at prosperidad. Sila ay madalas na depicted sa sining at alahas na simbolismo ng kayamanan at swerte sa mga nag-aalaga nito. Ang mga butiki ay naghuhunos o nagpapalit ng kanilang balat na siyang sumisimbolo sa change at renewal o pagbabago. Para naman sa mga Celtics ng Europa, sa kultura nila at ayon sa isang kwentong bayan, isang diyosa ng gabi na si Ivaki ang kinuha ang kakayanan na matulog ng mga butiki at ibinigay ito sa ibang hayop. Kaya naging nilalang ito na hindi natutulog at siyang representasyon ng kawalan ng pahinga at kapaguran sa kultura ng mga Celtics. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago kong videos. Ano ba ang ibig sabihin o pahiwatig? Espiritual. Pag nakakakita ka ng butiki, ayon sa maraming paniniwala. Una, ito ay transformasyon at pagbabago. Sila ay nagpapalit ng balat at kapag nakakakita ka nito, ito ay sinyales na may pagbabagong mangyayari sa iyong buhay. Pangalawa, adaptability at resilience. Ang mga butiki ay kilala sa pagiging adaptable nila sa kanilang paligid at kayang malagpasan ang mga pagsubok. Ito rin ay pahiwatig sa iyo na kailangan mong maging adaptable at maging matatag sa buhay. Ngatlo, ito ay suwerte at prosperidad. Sa mga kultura, ang butiki ay simbolismo ng good luck at prosperity. At kapag nakakita ka nito sa loob o labas ng bahay, ito ay pahiwatig na may papadating ng suwerte sa iyo. Pang-apat, ito ay spiritual guidance. May mga naniniwala din na ang mga ito ay mensahero ng espiritual na mundo o isang senyales ng espiritong gabay. Ito ay mensahe na kailangan mong bigyan ng atensyon ang iyong intuition. Kung ikaw naman ay may spirit animal na butiki o lizard, ito ay nangangahulugan na ikaw ay palaban at may prinsipyo sa buhay. Kaya mong panghawakan ang sarili sa gitna ng mahihirap na sitwasyon at wala sa bokabularyo mo ang pagsuko. Ayon naman sa mga Purana o matatandang kwento ng mga Diyos at Diyosa sa Hindu, ang mga butiki ay suwerte. Ang pagpatay sa kanila at mga inakay at itlog nila ay nagdudulot ng sumpa sa iyo at sa mga susunod mo pang lahi.
Sa Hindu astrology, ang pagkakita ng lizard o butiki ay indikasyon ng swerte at prosperidad. Sila ay associated sa planetang Mars na pinaniniwala ang powerful celestial force na tumutulong sa mga individual na malagpasan ang pagsubok at makamit ang tagumpay sa buhay. Ang practice ng Gauli Shastra na isang parte o segment ng astrolohiya sa India, ito ay ang siyang nag-aaral sa galaw at huni ng butiki at mga pahiwatig nito na popular sa Kerala, isang estado sa India. Sa lugar na ito, ang mga tao ay gumagawa ng prediksyon base sa hugis at posisyon ng butiki na nakikita o na-encounter nila sa araw-araw na pamumuhay. Para sa kanila, ang bawat uri ng butiki ay may kanya-kanyang kahulugan at kung ito naman ay nahulog sa isang parte ng katawan, ito ay may ibig sabihin. Ito ang mga iba't ibang pahiwatig ng butiki ayon sa Gauli Shastra. Una, kung ang butiki ay naiipit o nadurog sa gitna ng pinto at namatay ito, ay pahiwatig ng malas. Pangalawa, ang pagkakita ng patay na butiki ay pahiwatig din ng malas. Pangatlo, ang pagkahulog din ng butiki sa isang lampara ay itinuturing din na malas. Pang-apat, ang pagkahulog din ng butiki sa higaan ay pahiwatig din ng malas. Panglima, ang pagkakita ng butiki sa sasakyan ay pahiwatig ng malas. Maaaring ipagpaliban na muna ang pagbiyahe. Ayon sa Gauli Shastra, ang pagdadasal sa isang deity ay nakakatulong. Pang-anim, ang pagkahulog naman ng butiki sa upuan ay pahiwatig ng magkakahalong swerte. Pang-pito, ang pagkahulog ng butiki sa harap mo ay pahiwatig din na may hindi magandang mangyayari. Ipagpaliban na muna ito at manalangin. Pang-pito, kung ikaw ay maglalakbay, ang pagkahulog ng butiki sa harap mo ay pahiwatig din na may hindi magandang mangyayari. Ipagpaliban na muna ito at malalangin sa isang deity, saka ituloy ulit ang paglalakbay. Pangwalo, ang pagkahulog ng dalawang butiki sa sahig na magkasabay ay pahiwatig na may hindi pagkakaintindihan na magaganap sa pamilya. Upang maging mas madali na makontra ito, maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng pagdadasal sa sariling paraan kung ano man ang relihiyon na iyong kinaaaniban. Ang mga ito ay base sa Gauli Shastra o tinatawag na lizard astrology. Sa Pilipinas naman, pinaniniwalaan na ang palatak o malakas na huni ng butiki ay pahiwatig ng swerte. Ang mga butiki ay may malalim na significance at simbolismo sa maraming kultura, mula sa pagiging mensahero hanggang sa kaugnayan nito sa swerte at magandang kapalaran. Sila ay naging parte na ng mitolohiya. Ang mga impormasyong nabanggit ay may mga basihan na maaari mo ding magamit sa sariling pagsasaliksik ukol sa paniniwalang ito. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa, kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.